ang nagpakita sa kanya ng habang. Ito ang isa sa madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Bahagi yun na may kabigatan. Sapagkat, sabi nga ko natin, dito sa Ebanghelyo ay alin, pinagnakawan at binugbog. Minsan hindi lang natin nilalampasan. Kung minsan ay ginagawa, pinagtitismisan pa, pinapost pa sa social media para pagkakitaan. Ay katalo namin kung minsan dito, paano na pag nakita mo na binubugbog o ba ay pupunta roon at aawalin mo yung bumubugbog, baka ikaw ang mabugbog o baka mapatay pa, hindi kayo baka mapatay mo rin yung bumubugbog. Mahirap po pagtutusin na bigyan ng pati sa katuparan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, pagkakilala sa kapwa. Pero yun ang pinahayag ang nagpakita sa kanya ng habang. Pero hayaan niyo po na ito ay bigyan natin ng pag-inilay sa pamamagitan ng mga sulat pastoral na ipinahayag po ng mga obispo ng Pilipinas. Itong nakaraang linggo, maraming salamat na pala sa inyong panalangin noong nakaraang linggo na aming retreat. Kasi yung bago kami mag-retreat last week, yun naman yung retreat ng mga obispo sa Pilipinas. Kaya nakapaglabas sila ng tatlong sulat pastoral na ito. At ito ngayon yung aming idudugtong doon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Una, online gambling. Pangalawa ay impeachment trial kay Bibi Sara. Pangatlo, yung mining, pagmimina. Bahagi yun na itong mga aspeto na ito ay tumutugon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Una, yung online gambling. Hanggang sikat na yun. Yung mga buto ng mga sabongero na nakuha sa kaalik. Ako yung maalala, ito rin ay nangyari gawa ng online sabong. Kasi panahon ito ng pandemic, may online sabong pa nito. Alam natin, kasi problema kapag online, hindi pinapakita lahat ay kumisili nagkakaonsehan. Ang pinapakita lang kasi kumisili yung dalawang manok ay bahagi yun. Pero ito, malawak. Wala na kasi online sabong ngayon. Ano lang ang bahagi yung online gambling. Marami yung online gambling. Mag-text na sa'yo. Mayroon ka free 500 pesos. Maglaro ka nito. Mayroong bahagi yun kung saan yung makita namin. Mayroong famous sa Pilipinas. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung laro sa atin? Tracker ba yun? O
scatter. No? So, baka yung inyong mga anak, mga apo, mga kapatid, asawa, magulang, mag-ingat kayo, no? Scatter. Yun ang isa o yun ang pinaka number 1 ngayon sa Pilipinas. At marami pa ho sila, no? Na online gambling. So bahagi yung na kung saan. Kasi ngayon, madali lang. Kung minsan hindi mo ramdam natalo ka. Kapag kung kasi sa mga kasagalan, may hawak ng pera. Alam mo kung wala ka na. Wala ka nang hawak, ibig sabihin talo ka na. Sa online gambling, hindi mo hawak. Digital. No? May Paymaya ka lang, may Gcash ka, kundi kaya kayo ay may online banking, kundi kaya may bangko kayo, tapos i-online ninyo. Kaya mag-ingat nyo yung may mga credit card, at saka yung may mga ATM, tago niyan, baka makuha na inyong mga kasambahay, o kasama sa bahay, anak, ay ipasok lang yung number na yan, ay baka mabigla kayo, ba't ang laki ng bill, no? Ay gawa na naman hindi mo alam pagkakataon, kaya akala mo, parang laro lang. Pero wala ka na lang pera. Malalaman mo lamang kapag tinignan mo yung laman ng iyong bangko, wala ka nang mawi-withdraw. Wala ka nang makakash in. So, cash out ka. So, bahagi yun na kung saan ay pinapaalala sa amin. Ano pa yung matindi rito? Yung paniniwala namin, ito yung sagot. Dito ako yayaman. Kasi, at the tips of your finger, kausap mo, pero hindi mo alam, nagsasan ko, nagkagamit na pala. Pindot lang Pindot lang. Bahagi yun na kung saan yung nakita natin. At sa pag-aakalan, dito kaya yaman at diyan ka na lamang magtitiwala. Diyan ka lamang magtitiwala. Sabi nga kung isa nang sabi, nandito, baka nandyan ang swerte mo. Hindi ko tayo naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa kagandahan mo ng Diyos. At hindi sa pamagitan ng pagsusunod. At panguli, nakakaadik yan. Bahagi iwasan natin kasi napalito rin ng adik yan. Kahit hindi mo gusto, ay maglalaro at maglalaro ka. Maghahanap at maghahanap ka ng cellphone, computer, internet connection. Kasi very common na ngayon yung internet connection. Kaya, kahit na sabi namin, gusto ko nang tumigil, pero adik ka na doon at doon ka na pumunta. Kaya, maaga pa man din, ay mag-iwasan na. Kaya yung mga adik, ano na kailangan ka, wala nang cellphone yan, wala nang internet connection yan. Kung hindi, doon din aabot yan. Kaya, very dangerous. Kaya yun ang paalala ng obispo ng Pilipinas. Maging aware tayo na ito ay isa sa mga problema kasi walang security feature. Kahit below 18 years old pwedeng mag-gambling. Mahina kasi yung security. Na kapag wala kang 18, hindi ka papapasukin. Sa physical kasi, hindi ka pa sa mas nakakapasok. Dito, online kasi. Kaya yun ang pangay. Huwag natin hayaan na tayo malubog sa online na pagsusugal. O ano mang uri ng sugal. Pero ito yung isa
na nakikita na malaking problema, yung online. Pangalawa, yung impeachment ni Vice President Sara. Ano ba ang pinapayag ng simbahan? Payag ba o hindi? Guilty ba o hindi? Walang pakialam ng simbahan kung guilty o hindi. Ang pakialam ng simbahan at ang pangyayari ng obispo yan dumaan sa proseso. Ano yung proseso? Impeachment. Bakit mahalaga na dumaan sa proseso? Accountability. Totoo ba na ginastos ang pera ng bayan sa maling pamamaraan? O hindi naman ginastos na ang pera ng bayan sa maling pamamaraan? Kinakailangan makita yun. Kasi ngayong panahon na ito, ano nakita natin? Maraming tumatakas sa responsibilidad. Ayaw ng responsibilidad. Hindi. Kung ginawa mo yan, pangkatawanan mo yan. Kung maganda yung ginawa mo, pag-usahan mo. Kapag maganda yung ginawa mo, ay di papupurihan ka. Kapag mali yung ginawa mo, dumanas ka ng kaparusahan. Bahagi yun, napakalaga kasi meron tayo na bahagi ng saligang batas at ng COA, Commission on Audit. Kasi kapag sinabi na, huwag na lang, ay bakit na may COA? Tsaka pera ng bayan yan. Pag-ibig sa bayan, kung talagang yan ay ginastos para sa kapakanan ng bayan, pag-ibig sa kapwa yan. Kapag yung pera hindi ginastos para sa kabutihan ng bayan, hindi pag-ibig sa kapwa yan. Kaya pag-ingatan natin. Pangatlo, mining. Bahagi ito'y partikular sa Palawan. Kasi bakit ngayon sa Palawan? Kasi marami ngayon ang nagmimina sa Palawan. Marami inaprubahan na pagmimina. Hindi pa kasama ang mga illegal mining. Ano yung problema dito? Kaya alam naman natin yung epekto ng mining. Pero yung kapag masyadong marami, ay biro mo yun, kung ilan yan, kung 10 yan, magbubukay lahat yan, magbubutol ng kahoy, sisirain niya ng kalikasan, babahayan ng walang humpay, maraming buhay ang masisira niya, madidisilokan yung mga tahanan, kasama na din yung mga mangingisda. At yun po yan problema rin, maging problema rin natin yan Kasi dito sa atin, biro mo yun, 4 district, tatlo ang magiging mga dam. Yung Kabiraya Dam, yung Ahonan Dam, yung Ulysses Dam. Ano yung pamatayan na binayang ng iba? Kasi kapag lahat yan, ay hihigop ng tubig mula sa lawa ng Laguna, ng sabay-sabay, ay o di kaya naman, magbubugayan ng tubig kasi sobra-sobra na, ay may malaki na epekto yan. Kaya napakalaga yung na yung pagbabantay. Kinakailangan tayong magbantay. Kasi kapag sinabi natin later on binaha tayo, hindi na binantayan. Ay di napahamak na tayo, nandamay pa tayo. Kasi malaking kumpanya yung mga yan. Kaya napakahalaga ng pag-ingatan, ayusin yung mga precautionary measures para masabi natin na ito ay tunay para sa ikalalago ng ating lipunan at ng ating simbahan.
So ito pong tatlong ito. Ano ngayon yung hamon nito? Idalangin natin na yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi masira ng mga bagay na dulot ng kaguluhan, dulot ng pagiging adik. Kapag kami adik, walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa kapwa. Kapag ikaw ay nasampalan ka na ng pera, walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa kapwa. Bahagi yun. Kapag hindi tayo naging responsable sa ating pagkilos, ay baka kung ano yung ating kayang ipagbili at isang tabi. Ganun din naman sa kayamanan na dapat awag natin ipagbalik. Ano yung kayamanan niya? Ang pagkayamanan natin ay walang iba yung ating pakikitulong sa ating kapwa-tao. Hindi gawa ng brilyante, ginto, o silver. So, tingin natin sa Diyos. Dumali nawa tayo sa